Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Ang video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa PBB 2024. Ayan, so good news nga po mga maestro kasi may bagong post ang Department of Budget and Management or DBM. Ngayong gabi lamang po yan. Ano po? So ngayong gabi lamang po yan na i-post sa kanila pong official Facebook page. Ayan, so sariwang-sariwa pa po yan. July 13, 2026. Ayan po. So magkakaroon po ng orientation ano po para sa PBB 2024 guidelines. Ayan. So ito po ay sa pamamagitan ng DBM Issue 1 Circular Letter number 2026-9. Yan po yung Conduct of Orientation on the Guidelines of the Grant of the Performance-Based Bonus or PBB for Fiscal Year 2024. Ayan, ito po ang naging post po nila sa kanilang pong official Facebook page. Nakalagay po dyan, the Department of Budget and Management, DBM, issued Circular Letter number 2026-9 dated July 10, 2026 titled Conduct of the Orientation on the Guidelines of the Grant of the Performance-Based Bonus, PBB, for Fiscal Year 2024. The circular invites all concerned government agencies to participate in the online orientation for the grant of the Fiscal Year 2024 PBB on July 16, 2026 from 9 a.m. to 12 p.m. Each participating agency is allowed to send only one PBB focal person as their representative who is required to complete the following steps before the orientation. So, each agencies po ay isang representative lamang po yung allowed po kasi ito po ay online orientation po mga maestro. So, ito po yung pre-register. Ayan, by July 14, 2026, ito po yung link. Pero syempre po, ang mag-identify po niyang mga atin po dyan, of course, is yung mga head of the agency, of course, po. And alam ko naman po, bawat agency ay mayroon na po nakatalaga dyan na focal person, po mga maestro. So, alam na po nila yan kung sino-sino po yung kailangang umattend dito po sa orientation na ito. Then, nakalagay din po dyan, update the information of the PBB focal persons by July 14, 2026 for national government agencies and government-owned or air-controlled corporation. Ito po yung link. And for state universities and colleges, ito naman po yung link. And then for more information, read the full circular here. Ito po yung, kung gusto niyo po mabasa yung buong circular, yung circular letter number 2026-9, ito po yung link. Ayan. So, nabanggit ko na nga po kanina mga maestro, na bawat agency naman po sa atin ay meron po yung itinatalagang PBB focal person. Ayan. And kung may mga bago, ayan, dito po sila magre-register po sa link na ito mga maestro. Diyan sila magre-register. Ayan, para po doon sa mga attend mga PBB focal person. Ayan, para po dito sa gaganapin pong online orientation muli sa darating po yan na July 16, 9 a.m. to 12 p.m. Ayan, so ibig sabihin ay talagang tuloy na po itong ating pong performance-based bonus. So we expect, we hope na after the orientation ay mag-start na po silang mag-process po, mag-submit ng mga kailangan ng mga documents po para po sa atin pong performance-based bonus. Ayan, alam naman po natin na medyo mahababang proseso ito. So that's why doon po sa video pong ipinalabas ng DBM, ayan, sa isang interview po sa isang undersecretary po natin sa DBM, ng Radyo Pilipinas ay pinaliwanag niya po doon yung possible na release nitong ating pong PBB siguro as early as is ang target month po is November or October po mga maestro. So yun po yung binigay na estimated months po para sa releasing ng PBB. Pero yun naman po, ayan, ginamit natin yung word na estimate, target. Ibig sabihin, hindi pa naman po yun sure. So, depende po yan sa magiging proseso po ng evaluation po nito pong ating performance-based bonus. Kasi alam naman po ninyo mga maestro, di ba? Alam naman po natin yan na medyo mahaba-haba ang prosesong pinagdaraanan, po, especially po sa evaluation, sa checking, po, ng mga in-charge para po sa PBB, yung EO 61 Technical Working Group, po mga maestro, sila po yung mag-check po yan. And then of course, ang Department of Budget and Management, ayan, so counter-check din po nila yan.
So, kung may makita mga discrepancies, may makita mga errors, kahit approve na kayo or qualified lang inyong agency, pag may nakita mga discrepancies, mga errors, talagang tatagal at babalik po yan sa kanya-kanya po mga opisina, mga agency, ano po, sa atin in particular sa DepEd, sa atin po mga regional offices and division offices. Pero sabi ko nga, bago natin problemahin yan kung may discrepancies ba tayo or wala, ang mahalaga po ay maging qualified muna ang kanya-kanyang mga agency. Ano po? For example, sa amin, sa DepEd, so kailangan ay maging qualified muna ang DepEd, ano po, bago magiging eligible ang mga teachers. Ayan, of course, ano po, mga kamaestro. So sana po, sa lahat ng may scoring system naman po yan, which is na-discuss na rin natin doon sa isang video po natin, ano po, may mga scoring system po yan na sinusunod para masabi na po ang isang agency ay qualified or hindi. Pero syempre, tayo naman ay kung maaari nga kung maaari lahat ng agency, hindi lamang po DepEd, di naman tayo maramot, nasabi natin DepEd lang yung mag-qualify. So kahit lahat or sana nga po ay lahat ng mga agency ay mag-qualify, kasi lahat naman tayo, alam ko lahat naman po tayo ay nagtatrabaho at ginagampanan po natin yung ating tungkulin. So nararapat lamang na bigyan po ang bawat isa, ang bawat agency nitong reward, itong ating pong performance-based bonus. Ano po? Kaya nga tinawag siyang performance-based. Ano po? So, nag-perform ka naman sa iyong duties. So, nararapat lamang na bigyan ka ng bonus. Ano? Ayan. So, yun po. Abangan po natin ano po yung magiging development ulit nitong TVB. Especially po itong orientation na mangyayari po yan sa July 16. So naniniwala po tayo na right after the orientation ay kumbaga sa i-record na po ang mga kanya-kanyang mga agency na mag-submit na po ng mga required documents, ayan, para masimulan na po yung evaluation, para matupad na po yung naging announcement po ng DBM via their undersecretary or assistant secretary na pwedeng matanggap ang TVB 2024 by October or by November. Ayan. So, pag okay na, pag-qualified na po ang agency natin, so, doon na po yan sa final checking. Diyan na magkakaroon diyan na masisilip yung may mga discrepancies, may mga error na. Siyempre natin naging problema ng karamihan sa mga agencies, especially po sa DepEd, talagang danas natin po yan. Parati po tayong minsan ay nahuhuli kasi pabalik-balik po yung ating mga papel kasi nga merong discrepancies, merong mga errors po sa listahan ng mga eligible personnel. Alright, so dito natapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo lang ang subscribe button dyan para yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa PBB 2024 and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always update ka pag may bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!